At muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa natapos po natin yung revival ng Sunday. At masaya ang ating po mga naging speaker. Nagagalak po sila na nakita kayo at nagalak din po sila kasi nga ay nakita po nila na maganda yung gawain. At talagang yung ngiti sa inyo po mga mukha ay napansin din po nila ng ating speaker. So kaya ako po yung nagpapasalamat. At ngayon pong Sunday ay anniversary na po. So dito po tayo magluluto ng baboy. Dito tatagtarin. Dito tayo magagayat ng mga sibuyas, bawang. Tutulungan ako sa pagkain. Okay. So sasamahan ko kayo sa pagpupuyat, At ako'y taga-tikim din. So magandang gawin po tayo po ito ngayon. Muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa Matthew chapter 6. At magkaroon po tayo muli ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 19. Kayo po sa 20. Sabay-sabay po tayo sa verse 34. So ito po ay maraming beses na pong naipangaral. At ito nga po ang ating magiging tema this Sunday. At ang salita ng Diyos po ay napakaraming mensahe. At kapag iba-iba yung pastor na nangangarap po nito, ay iba-iba din po yung kanilang silid. Kaya kung magkataon po, kung sakali lang naman po na magkataon na parehas sa maging mensahe this coming Sunday, wala naman po masama na talagang mapakinggan muli ang mga mensahe. So, nakita na po ba sa malakas ng masaya, amen? Verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Verse 20, kayo po. Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Verse 22. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? 24. No one can serve two masters. For either he will hate one and love the other, or else he will look to one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? 26. Behold, upon the earth for the season, neither do they reap, nor gather the garments, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Verse 28. And why take thought for a raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they grow not, neither do they speak. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Verse 30. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? 32. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 34, altogether ready will. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan, at higit sa lahat, salamat sa kaligtasan na iyong kaloob sa amin. Hindi kami karapat-dapat, subalit ninais mo na kami po ay maligtas. Salamat sa buhay ng aming pong Panginoong Jesus, na siya nag-alay ng kanyang katawan, ng kanyang buhay, upang kami ay tubusin, patawarin sa aming mga kasalanan. Dalangin mo po aming Diyos, patuloy mo po kaming samahan at gabayan. Nawa, tulungan mo po kami, patuloy namin masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming mga kagustuhan.
Patawad sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami, pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan, gawin mo po na kami ay maging karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo. Use us mightily for your glory. At dalangin ko po, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Nawa mabuksan ang kanilang puso't isipan, tanggapin ang aming Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At muli aking pong dinadalangin, sama-sama po kami lumalapit sa iyo, katagumpayan ng anniversary ng iyong pong gawain na muli ay may taas ang iyong pangalan at purihin ka namin, pasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa iyong pong gawain dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. Dalangin po namin ang aming mga inibitahan. Kilusin mo po na sila po ay makasama namin sa araw na iyon at sila din po ay maligtas. Sapagkat ito po ang inyong pong dakilang layunin. Bakit mayroong pangangaral ng inyong banal na salita? Bakit kami ay naligtas? Ay upang ang bawat tao na nasa aming paligid ay aming abutin at ibahagi sa kanila ang kaligtasan. Ipakilala na tanging si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin, hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sapagkat yun po ang inabot na po ng mga nakapagbigay para sa ating anniversary ay na umabot na po ng 30K. So, na-reach na yung kalahati na ating tinatarget na 60,000. But still, I believe, kung may kulang pa man, ay ako po ay naniniwala na yan po ay pagkakaloob ng Panginoon. Nandiyan na po ang bigas na ating lulutuin. Kalahating kaban. So, 1,195 po ang presyo po nun. Pumapatak po siya ng 48 pesos per kilo. Okay? At ngayong Sunday, inaasahan ko po muli ang ating pong pagkakaisa, pagtutulungan, purihin ang Panginoon sa inyong pong mga buhay. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang title po ng mensahe ngayong gabi, yung Put God First. Ito po yung tema ng ating pong anniversary. Mga kapatid, mga minamahal, if you are revived, so ito po yung maganda talaga natin ibigay sa Panginoon. So yung ating pong tema ng revival, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So kung ikaw ay revived, so makikita ngayon na maganda natin ibalik o iganti sa kabutihan ng Panginoon ay atin siyang uunahin. Patuloy natin siyang uunahin sa ating pong buhay. No matter what happened. Okay? So ano man ang mangyari sa atin, no matter how busy you are, so put God first. At no matter how big your problem, put God first. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay may problema. So mga kapatid, sabi po ng Panginoong Jesus, si Jesus Christ po mismo ang nagsasabi dito, ang nangangaral po dito sa mga talata na ating binasa, but seek ye first the kingdom of God. It is a command. Ito po ay utos sa ating lahat na mga naligtas. Amen po ba? Sapagkat hindi talaga natin maasahan yung mga unbeliever. Sapagkat ang gusto ng mga unbeliever, ng mga hindi mananampalataya, ng mga hindi makadiyos ay mga gawain sa mundong ito. A command from God, the Lord Jesus Christ. Ito po ay utos mula sa Diyos sa ating Panginoong Jesus. A command. Ito po ay utos, rejected of many people, especially of the believer. Ito po ay utos na talagang tinatanggihan, binabaliwala ng napakaraming tao, lalo higit ay ng mga mananampalataya sa ating panahon ngayon. So ganun po katindi na ito po ay kanilang tinatanggihan at kinakalimutan na talagang dapat ay unahin ang Diyos. Konting problema ay talagang napapaliwala ang utos na ito. Konting pagsubok, nasaktan ng damdamin ay binabaliwala na nila ang utos na ito.
at hindi na nila inuuna sinusunod ang kalooban ng Diyos. It is a command from the one who saved us. Ito po ay utos mula sa isang tao na siyang nagligtas sa atin. Ito ay utos ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, what shall I render unto the Lord? Ano ang ating igaganti sa ating Panginoong Jesus na siyang nagligtas sa atin? It is a command that have a wonderful promise to everyone. Ito po ay utos sa atin na talaga meron po itong kapalit na pangako. At tandaan, ang Panginoon ang siyang nangako. Amen po ba? Kaya talagang hindi ka talo kung uunahin mo ang Diyos si Kristo. It is a command from the one who sacrificed Himself for us. Ito po ay utos ng ating Panginoon Jesus na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay, ng kanyang katawan para sa ating lahat. Amen po ba? Kaya tandaan po natin, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay talagang unawain po natin ang salita ng Diyos, hindi basta lamang binasa, hindi basta lamang pinakinggan. Talagang isa puso po natin. It is a command from the one who suffered for us. Ito po ay utos mula doon sa nagtiis para sa ating lahat. Amen po ba? Tiniis ng Panginoong Jesus ang koronang tinig, ang siyam na oras na pagkakapako sa krus, ang sugatang katawan ay kanyang tiniis alang-alang sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating baliwalain ang utos na to. Kaya ako po'y nagpapasalamat, talagang may mga kapatiran na kahit may mga pinagdadaanan, kahit busy sa trabaho, busy sa pag-aaral, ay inuuna pa rin ang Panginoon. So, huwag tayong gagawa ng mga excuses or alibi. So, tatlong bagay po mga kapatid ngayong gabi. Tatlong bagay ang ating pong titingnan. Una, the reason. The reason why this commandment rejected of more Christian. Titingnan po natin yan. Bakit ito po ay tinatanggihan at nababaliwala ng napakaraming Kristiyano ngayong panahon ito. So una pong dahilan, sabi po ng verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat. So sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabahala sa inyong buhay. Ano ang inyong kakainin? Ano ang inyong inumin? At ano ang inyong isusuot sa inyong katawan? So what ye shall put on? It's not the life more than meat. Hindi baga ang buhay ay higit na mahalaga sa pagkain, and the body than raiment, at ang katawan ay sa pananamit, sa kasuotan. Behold the fowls of the air. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. For they sow not, ang mga ibon sa himpapawid ay hindi po nagtatanim, at hindi rin sila umaani, nor gather into barns, at hindi rin sila nag-iipon. Yet your heavenly Father feedeth them. Ang mga ibon sa himpapawid ay pinapakain sila ng ating Ama na nasa langit. Are ye not much better than they? Hindi bagat tayo higit na mas mahalaga kaysa sa mga ibon? So una pong dahilan mga kapatid, mga minamahal, worries. Yung mga alalahanin. Ang mga tao sa panahong ito'y ang dami nilang inaalala. Ang mga tao sa panahong ito'y balisa sa napakaraming bagay. Amen po ba? Kung bakit hindi na nila talaga nagagawang unahin ang ating Diyos. Ang sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God. Bakit wala silang sa pagsamba tuwing araw ng linggo? Sapagkat mas inuuna ang kanilang trabaho, mas inuuna ang kanilang susukutin, at baka wala silang maibili ng kanilang damit, at baka wala silang may subo sa kanilang bibig. So inuuna nila ang mga pagkain kaysa sa ating Diyos. So tayo po ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga ibon. Ang utos sa atin, seek you first, put God first. Amen po ba? So yun po na talagang bakit isa sa dahilan po ay ang worries, yung pag-aalala. Bakit maraming Kristiyano ngayon ay wala
sa bahay-sambahan, hindi magawang unahin ang Diyos. At nakakalungkot nga po, nagkaroon ng trabaho, nanalangin, humingi sa Diyos ng trabaho, at nang binigyan ng trabaho, ay lalo namang nawala sa gawain. Hindi inuna ang Panginoon. So mga kapatid, sana, kung dumating sa atin yung mga ganitong sitwasyon, unahin po natin ang Panginoon. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-alala. So mga alagad, mga kapatid, kung inyo pong babasahin ang Bible, pinahayo sila ng Panginoon, pero anong bilin sa kanila? Huwag kayong magdadala ng anuman, di ba? Huwag kayong magdadala ng pera sa inyong wallet, yun ang utos. At parang kahit nga damit, walang utos na magdala kayo di ba? So basta ang utos sa kanila ng Panginoon, humayo kayo. So, yun po yung utos sa ating sa mga alagad. Pero, yun nga po, sila po ay talagang hindi nag-alala. So, ang iba ay nag-aalala. Sobrang mag-alala ang ibang tao. Kaya sabi po dito, O ye of little faith. Ako po yung nagpapasalamat sapagkat ang aking patuto, sabi ko nga sa inyo, kaunti lang ang dala kong damit dito. Sabi ng Panginoon, huwag magdala. Pero may dala po ako. Kunti lang ang dala ko, pero ngayon ay hindi na magkasya sa isang cabinet ang aking mga damit. At meron pa akong isang sampayan o hangiran na mahaba, parang mula dito hanggang dito kahaba, ganun kahaba yung aking hangiran. Talagang nasa kalahati po, tapos meron pang isang cabinet. So ganun na po kadami ngayon ang aking mga damit. Salamat doon po sa mga nagregalo ng barong at ng long sleeve na barong. Salamat po. So yun po. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung isang dahilan. Pangalawa na dahilan, bilisan na po natin. Sabi po ng verse 21 hanggang 24, tinan niyo po, sabi po dito, For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? And 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. So pangalawa po dahil ng mga kapatid, mga minamahal, wickedness. Alam namang mali, gagawin pa. Mas pinipili ng maraming tao, ng maraming Kristiyano, ang kasalanan sa mundo. Kaya talaga, kaya ayaw nilang umattend sa pagsamba o sa pag-attend ng prayer meeting, ayaw nilang basahin ng Bible, kasi nga, sila ay masasaway sa kanilang mga maling ginagawa. Yun po yun. Samantalang nais ng Diyos na baguhin talaga ang ating buhay. Tayo ay tinubos na ng dugo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay dapat ay talagang matuto tayong magpatpuro at maging mapagpasakot tayo, submissive tayo sa salita ng Diyos. So, yung mga ipinapangaral dito sa likod ng pulpito ay talagang atin pong isabuhay. So mga kapatid, at ako po ay hindi ko naman po kinausap si Pastor Junmas, si Pastor Jandy, hindi kami nag-usap niyan. Basta sinabi ko lamang sa kanila yung tema ng ating revival. Pero dito binanggit nila sa pulpito na yun nga, hindi na dapat ipakiusap pa ang pag-attend ng Sunday, na dapat ay maghapon. Pero sinabi yun ni Pastor Junmas at ni Pastor Jandy. Pero hindi ko po yun binanggit sa kanila. Ako nga po ay nakiusap sa inyo, pero yun po ay hindi ko binanggit sa kanila. Pero nakita po nila yung need. Ganun po ba? So mga kapatid, mga minamahal, wickedness, ito po yung problema na inuuna ng maraming tao, maging ng mga Kristiyano, ang kasalanan o kasamaan sa mundo. Kung bakit ayaw nilang unahin ang Diyos. Pangatlo po dahilan, verse 19 and 20, ano sabi po dito? Sa verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth,
For where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. And then 20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. So pangatlo pong dahilan, worldliness. Makamundo pa rin. Mas iniibig ang mga bagay sa mundo. Kaya sabi po ng 24, you cannot serve God and mammon. So, makamundo ang marami pang Kristiyano sa ngayon. Kaya talaga ang mga Kristiyano po, mga kapatid, after na sila po ay mabaptize, ano sunod na sabi ng Panginoon Jesus, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Na talagang tuturuan pa sila, dapat pa silang turuan. So, pag-Bible study, pagtuturo, pangangaral sa kanila ay hindi matatapos sa baptism. Talagang hanggat hindi nakikita ang mga pagbabago ay hindi matitigil ang Bible study sa kanila. So maraming Kristiyano ngayon, worldly pa rin, worldly Christian. Wala kapag araw ng linggo. Bakit? Pinili ang mundo. Pinili ang mundo. So, ang sabi po ng Bible sa Mark chapter 8 verse 36, pakilipan nga Brother Edwin, Mark chapter 8, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own souls? Talagang ang mga tao ngayon ay busy sa pagpapayaman. Walang hinangad kundi kayamanan sa mundong ito. Hindi masama na yumaman, hindi masama magtrabaho, hindi tayo pinagbawalang huwag magtrabaho. Amen po ba? Pero sana kahit may trabaho tayo, kahit busy tayo, ay unahin pa rin natin ang Diyos tuwing araw ng linggo. Sana'y mayroon pa rin tayong panahon sa prayer meeting. Sana'y mayroon pa rin tayong panahon magbahagi ng kaligtasan. Amen po ba? Magkaroon pa rin tayo ng oras sa soul winning. Kaya talagang napakagandang testimony yung kay Apostol Pablo na talagang sinabi kanina sa mga talata na siya ay innocent sa lahat ng dugo. Na talagang lahat ng tao kanya nakausap ay pinahaginan niya ng kaligtasan. Ipinakilala si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. So, marami sa mga Kristiyano worldly pa rin. Hindi mabitawan ang bisyo. Diba? May mga Kristiyano na naninigarilyo pa rin, nagiinom pa rin, at sana'y huwag naman magsugal. Ano? Kasi talagang ang sugal ay kasalanan din po yan. Ang gusto ng Diyos ay talagang pagtrabahuhan yung mga kikitain natin. So yun po. And then 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So maraming Kristiyano ngayon ay talagang worldly at mas pinapahalagahan ang mga bagay sa mundong ito kaysa sa salita ng Diyos, kaysa sa gawain ng Diyos, kaysa sa mag-akit ng kaluluwa, ay ang kanilang pinapahalagahan ay mga bagay sa mundong ito. Ang kanilang pinapahalagahan ay ang kanilang katawan, ang kanilang sarili. Sa buhay nga po ni Pablo, sabi ni Pablo sa Acts 20:24, diba? But none of these things move me. Neither count I myself dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So si Pablo, hindi niya minahal ang kanyang katawan, hindi niya pinahalagahan ang kanyang katawan. Yun nga, kasi makikita natin sa kanya, hindi siya nag-alala ano ang kanyang susuutin. Hindi siya nag-alala saan siya titira. Diba? Saan siya matutulog. So naranasan ni Pablo na talagang matulog na doon sa isang sahig na basa-basa. Kasi nga po siya po ay nakulong. Kaya talaga yan po sabi niya, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Kaya sana mga kapatid, lagi ko pong prayer, talagang matapos ko yung takbuhin na binigay sa akin ng Panginoon. Kung nagsimula ako ng maganda, matapos ko to ng maganda.
Yun po yung aking prayer. Sapagkat meron nga po mga Kristiyano, nagsimula na maganda, mainit nung simula, diba? Mainit na sumasamba, maghapong sumasamba, nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig ng preaching, nag-aaral ng salita ng Diyos, but after a month, anong nangyari sa kanilang buhay? Diba? Kinalimutan na nila ang mga itinuro sa kanila. At nakakalungkot na mayroong mga nagsasabing ligtas pero hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, at hindi rin sumasamba. So yun po, worldly. Ano sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 6 and 7? 1 Timothy chapter 6, verse 6 and 7. Tingnan po natin. But godliness with contentment is great gain. Kaya sa paglilingkod, mga kapatid, mga minamahal, magkaroon tayo ng contentment, magkaroon tayo ng kagalakan sa mga bagay na mayroon tayo. Maraming Kristiyano hindi kontento, di ba? So sa mga bagay na mayroon sila. At yan, salamat purihin ng Panginoon yung tablet na bigay kay Brother Edwin ng kanyang tita ay pinapagamit sa ministry. Dodorin ka daw sa church. Huwag naman. At ayan ay kailangan ni Brother Edwin sa kanyang pag-aaral. So, yun po. At salamat, mayroong tita si Brother Edwin na nagbigay sa kanya ng tablet at nagagamit tuloy natin ang ating projector. Meron po ba? So, hindi pinagdadamot ni Brother Edwin. Sabi nga ni Pastor Jun Mas noong Sunday, di ba? Wala naman tayong pag-aari sa mundong ito. Lahat na meron tayo ay galing sa Panginoon. Pahiram lamang ito sa atin. We own nothing, di ba? So yung po sabi po na sa preaching ng last Sunday. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung ating talento. Okay, yung ating talento, yung ating buhay, ay talagang dapat ay ipagamit natin sa Panginoon. Ano mang bagay na meron tayo, ay huwag natin ipagdamot sa Panginoon. So yun po, worldliness. So ngayon, padalwa, titingnan po natin dito, the response. Sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Put God first. So what is your response? Ano ang ating isasagot sa Panginoon? Amen po ba? So, sinabi sa atin at ipinag-utos sa atin, unahin natin ang Panginoon. So mga kapatid, our response to the Lord Jesus Christ, to His commandment should be, una, positive. Amen po ba? Sapagkat it is the Lord Jesus who commanded us. Dapat kung tayo po ay tutugon sa utos na ito, ay huwag na huwag tayong tatanggi. Amen? Dapat ang ating sagot ay positive. Dapat ang sagot natin ay oo. Diba, minsan kapag nanliligaw, yung nililigawan ay may gusto rin sa kanya sa nanliligaw. Dahil gusto, mabilis na nasagot ng oo. Diba? So yung po yun. Kaya tayo po mga kapatid, dapat positive din ang ating sagot. Dapat isang malakas na oo. Amen po ba? Dapat, kasi utos ng Panginoon. Panginoon na siya nagligtas sa atin. Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Panginoon na nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa atin. Kaya dapat ang ating sagot sa utos na ito ay isang positive, isang matamis na oo. Amen? So yun po mga kapatid, the response should be positive. At nakita natin sa mga alagad talagang positive ang kanilang sagot. Pangalawa, na dapat maging sagot po natin po dito mga kapatid, mga minamahal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangalawa, diba? Dapat agad ay tayo ay susunod. Yun po yun. Huwag mong i-delay. Huwag mong ipagpapaliban. Huwag mong sasabing, ay, saka na. Saka na ako susunod sa utos ng Diyos. Saka na ako sasamba kapag tapos na ako mag-aral. Kapag mayroon na akong trabaho. Yun ba? Kapag sinagot na ako. Yun ba? Kapag may jowa na ako. Yun ba yung ating magiging sagot sa Panginoon? Dapat mabilis.
Diba? Now, yun po yun. But seek ye first, na tayo po ay talagang urgent yung ating dapat maging pagsagot sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga utos. Huwag natin ipagpapaliban. Saka na, kapag mayroon na akong negosyo, ay bata pa naman ako, saka na. Kapag may trabaho na ako, kapag ako'y nasa edad 30 years old na. Diba? Huwag po ganon, sapagkat hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. So mga kapatid, not after I graduated, not after I have a work or job or business, not after I got married. Yun. Dapat ang ating pong pagsunod is now. Talagang hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa susunod na taon. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke chapter 9, verse 59 to 62. Tingnan niyo po. Kaya dapat ang sagot natin from madali at mabilisan. Agad ay now. So, Luke chapter 9, verse 59 to 62. Sabi po ng Bible ng ating pong Panginoon, and he said unto another, follow me. So tayo po ay talagang inuutusan ng Diyos ng ating Panginoong Jesus na tayo sumunod sa Kanya. Follow me. But seek ye first the kingdom of God. Put God first. Di ba? So tayo po ay inuutusan ng ating Panginoon. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. So, kumbaga, ang sabi ng isa, ako'y susunod sa iyo. Ako'y susunod. Pero, hayaan mo muna ako na ilipin ko yung aking tatay. Then, verse 60, Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. So, urgent yung utos sa atin. Talagang, kung sa mga company, merong urgent hiring. So, dito rin po sa gawain ng Panginoon is urgent ang hinihingi sa atin. Kaya dapat from verse 61, and another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Ako'y susunod sa iyo, pero papaalam muna ako. So, nung ako po ay nagpabaptize, hindi na ako nagpaalam sa aking magulang. Malaki na ako eh. Sapagkat ang sabi ko, ang aking gagawin ay para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pagsunod dapat from. And then verse 62, and Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Alam niyo ba yung araro? So yung walang sino man nag-aararo na kapag hinawakan niya yung araro ay palingon-lingon pa sa kanyang likuran. Kapag lumakad niya yung kalabaw o yung baka, talagang ang tingin ng taong na nakahawak doon sa araro ay diretso doon lang sa unahan. So yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat kung tayo po ay inuutusang unahin ng Diyos, ito po ay dapat maging sagot natin dito, response ay from. Ngayon na agad. Hindi yung, ay saka na pagkatapos ng aking exam. Di ba? Ay saka na kapag ako'y nakapasa. Ay saka na kapag meron na akong business. Dapat ngayon. So yun po mga kapatid. Ay saka na kapag meron na kaming anak. So dapat ay ngayon. So then next, our response, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Perpetual or continuous. Amen po ba? Ito po ang dapat na maging sagot natin. Hindi yung lulubog lilitaw tayo. Hindi yung paputol-putol ang ating ginagawang paglilingkod. Hindi yung paputol-putol ang ating pagsamba, pag-attend sa prayer meeting. Dapat ito po ay continuous, no retreat, no surrender, no more excuses, or no more alibi. Ang maraming Kristiyano ngayon, karamihan, hindi mabubusan ng alibay. Eh, Pastor, busy pa ako eh. Pastor, may gagawin pa ako. Pastor, may pupuntahan ako. Pastor, mayroon akong nararamdaman. So, hindi na maubusan ng excuses ng alibay. Kaya talaga ang kanilang paglilingkod ay paputol-putol ang kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa ating pong pagsunod, tingnan natin ang ating Panginoon Jesus.
siya yung ating pong titingnan, like the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon Jesus, nung siya po ay iniwan, di ba? Iniwan siya ng kanyang mga pinakain, iniwan siya ng kanyang mga pinagaling, at iniwan siya ng kanyang mga alagad. Pero still, siya po ay nagpatuloy. Kahit alam niya siya pahirapan siya, alam niya na siya ipapako sa krus, siya mamamatay, magkakasugat-sugat ang kanyang katawan, still, siya po ay nagpatuloy. Hindi siya nag-backslide. Amen? Hindi siya tumigil. Kaya ang ating pong titingnan ay ang ating pong Panginoong Jesus. Kasi talagang nobody's perfect. Kaya huwag tayong titingin sa ating kapwa mananampalataya. At talagang kung titingin tayo sa ating kapwa mananampalataya, ma-offend lang tayo. At sabi ko nga, ano ba mapapala natin kung tayo magbabackslide? Diba? Ano mapapala natin? Tapos yung parang bagang pinatisuran mo ay nagpapatuloy, tapos ikaw ay natisod nga sa kanya, ikaw yung hindi nagpapatuloy. So, sino talo? Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat ang ating response dito perpetual. Kung sinabi mong susunod ka ngayon, dapat hanggang sa uli. Nabasa ko nga sa Facebook yung to the last breath of mine, parang gano'n. Hanggang sa huling hininga ko, I will praise Him. Diba? Pupurihin ko ang Panginoon. Ibig sabihin, talagang susunod ako sa Panginoon hanggang sa huling hininga ko. Ganon po ang ating pong Panginoon Jesus. At ganon ang mga alagad. Sina Apostol Pablo, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, kaya mga kapatid, ang lagi natin titingnan sa ating pagsunod ay ang Diyos, ang kanyang salita. Kaya ito ang ating sandigan, salita ng Diyos. Huwag tayong huhugot ng lakas sa ating katabi. Di ba? Kasi mahina din naman yan. Di ba? So ang ating paghugutan ng lakas ay hindi alak. Di ba? Kundi salita ng Diyos, si Kristo. Kaya talagang sabi ng tingnan nga natin, Psalms 27 ba yun? Verse 1, pakitingin nga. Sumingit lang, Psalms 27 verse 1, kung di ako nagkakamali. Ano sabi po dito? Sa Psalms 27 verse 1, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? So, dapat si Kristo ang Panginoon ang paghugutan natin ng lakas. At basahin niyo po ang mga sinulat ni Pablo. At talagang ang mga sulat ni Pablo, yung talagang matatouch ka talaga. Mahahamon ka. Yun yung ibig ko sabihin. Sa mga sulat ni Pablo ay talagang mahahamon kang ikaw ay magpatuloy, maglingkod, sumunod sa mga utos ng Diyos. Alam niyo po, every time na ipapangaral ko dito yung mga sulat ni Pablo, naalala ko si Pastor Dimas. Kasi nung una ko siya napakinggan mag-preach, ay sulat ni Apostol Pablo ang kanyang pinangaral. So yun po mga kapatid, mga minamahal, the response should be positive, prompt, and perpetual. Last, mga kapatid, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So makikita po natin dito the righteousness of our Redeemer. Yung katuwiran ng ating manunubos o yung ng ating tagapagligtas. Alam nyo, ang ganda ng pangako, sabi po dito, all these things shall be added unto you. Pwede namang wala na itong pangako ito. Diba? Pwede namang hindi na tayo ibigay sa atin ang mga bagay sa mundo ito. Pwede wala na yan. Pero dahil ang Diyos natin ay talagang isang matuwid na Diyos, ay nandyan ang kanyang pangako. All these things shall be added unto you. So mga kapatid, mga minamahal, but seek ye first or put God first, alam nyo, talagang matuwid ang Diyos. He promised that all these things shall be added unto us. Mga kapatid, kaya dapat ang ating response dito ay positive, hindi negative, prompt and perpetual.
sapagkat ang pangako ng Diyos ay totoo. Ang pangako ng Diyos ay kanyang tinutupad. Hindi katulad ng tao, mahilig lamang mangako. That's right. Yan ang tao. Kaya hindi ko naman sinabing huwag kayong magtiwala sa ating kapwa, pero higit tayo magtiwala sa Diyos. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalms 118 ba yun? Verse 8, tama ba? Tama ba yun? Psalms 118 verse 8. So yun po. And then pangalawa po, the righteousness of our Redeemer, He putting us in the abundant place. Tayo po ay inilalagay ng Diyos. Kung bakit ito pinagputos ng Diyos, unahin natin siya, ang ating Panginoon Jesus, ay inilalagay lamang tayo ng Diyos sa isang lugar na talagang sagana. Sapagkat sabi nga po dito, all these things shall be added unto you. So dito kita pagpapalain, dito ay hindi ka magkukulang. Sundin mo ang aking kalooban, unahin mo ako, sabi ng Panginoon Jesus, at hindi ka magkukulang. All these things shall be added unto you. Kaya talagang testimony ko po sa inyo, simula nung inuna kong Panginoon, hindi ako na hospital. Hindi ako nagkaroon ng matinding karamdaman. Sakit sa puso meron. Diba? Pero ganun pa man, kahit nagkakaroon ng rejection, tuloy pa rin. Tuloy ang bangi, kahit basa ang bunot, ano brother Luis? Diba? Tuloy ang bangi, kahit basa ang bunot. So mga kapatid, mga minamahal, He putting us in the abundant place. Kaya put God first. Okay? So huwag natin ipanghuhuli ang Diyos. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, the righteousness of our Redeemer, He presented that putting God first is a privilege. Ipinapakita lamang po dito, kasi talagang unawain natin, all these things shall be added unto you. Hindi ito pabigat. That's right. Hindi ito burden. Diba? All these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, ito po ay privilege. So, kaya ako po yung nagpapasalamat. Wala man akong malaking pera nga sa bangko. Talagang ang aking BPI, zero balance lagi yan. Pero, hindi naman po ako nagugutom at nakakapunta pa rin naman sa mga lugar na dapat puntahan. Amen po ba? At kanina nga po sa Rusi San Jose, salamat, meron pong isang tumanggap. Meron kasing bagong empleyado. At doon naman sa Rusi Bawan, kahapon, ay merong isang bagong empleyado doon, pero Christian. So, kaya ako po yung nagpapasalamat. Maaaring hindi man natin sila nakakasama, pero patuloy sila nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is a privilege. That's right. Anong maaaring natin, someday magkaroon tayo ng gawain, or magkaroon ng gawain doon sa tuwid, kasi hindi naman ito atin. Ito ay pinahiram o pinagkatiwala sa atin, kaya ito po ay hindi pagalingan, hindi po ito competition. So, salamat sa Panginoon kung magkaroon ng gawain sa tuwid. At talagang regular pong nababible study doon ang kapatid at kamag-anak ni na Sister Nessie. Kaya talagang malay natin doon sa tahanan yun, doon na magsimula ang ating worship hanggang sa makakita tayo ng isang lugar. Kaya mga kapatid, it is a privilege. So sa pagtatapos po, in conclusion, so what shall I render unto the Lord for all His benefits toward us? Diba? Toward me. So put God first. Amen. Ito po yung isa sa mga bagay na maganda natin ibalik or iganti sa Panginoon. Ang Panginoon ay tapat, napakabuti ng Diyos sa atin, sinasagot ang ating panalangin. Still, put God first. Time will come that everyone will become busy. Maring kayo sa ngayon ay busy sa pag-aaral. Time will come, magiging busy kayo sa pagtatrabaho, sa inyong love life. Still remember the commandment, the Word of God never changes. Hindi nagbago ang utos ng Diyos. Put God first. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Don't ever make excuses. Huwag na po tayong gagawa ng alibay o ng dahilan para hindi natin magawang unahin ang Diyos.
Make a way to do God's will. If there's a will, there's a way. No matter how busy you are, put God first. No matter how big your problem, put God first. Amen. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa inyo pong banal na salita na amin po napag-aralan. At salamat sa pribilehyo na nandito sa iyo pong gawain, nagagamit sa iyo pong gawain. Yes. Dalangin ko po na kaming lahat, hindi lang po ako, gamitin mo po kaming lahat mightily for your glory sa iyong kaluwalhatian. Samahan mo po kaming gabayan sa aming pong paglilingkod. At nawa maging tama ang aming mga puso sa aming pong pagsunod sa iyong mga utos sa aming paglilingkod. Na pangalan mo lang, ikaw lamang ang dapat na mabigyan ng kaluwalhatian. At huwag namin itataas ang aming mga sarili. It is only by your grace kung bakit kami ay narito. At ipiyaya ang makapaglingkod po sa inyo. Kaysa kami magamit ng kaaway, ay magamit na kami sa iyong kaluwalhatian sa paglilingkod po sa inyo. At minsan lamang dadaan ang aming mga buhay sa mundong ito. At hindi na namin may babalik pa ang nakaraan ng mga lumipas. Kaya sana ang buhay na ito ay patuloy na maging kagamit-gamit sa iyong gawain sa paglilingkod. Lagi ka namin unahin, kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, may karamdaman man kami, ay patuloy namin unahin ang iyong kalooban, ito ay aming paglingkuran. Pagpalain ang buhay ng bawat isa, ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.